So yun na nga ano, tapos na nating ano, sayurin. Tapos na nating puntahan yung kahabaan ng Boulevard sa huli nating video dito sa Davao City. So Boulevard is ano siya, mako-considered siya na parang ano, tondo. Kung merong tondo sa Manila, merong Boulevard sa Davao na yun na nga, medyo infamous nga siya dati. Ang tondo is ano siya, infamous siya sa pagiging ano no, magulo, daming mga rumble, riot, daming mga ano, away, saksakan. So mga ganong ano, mga gulo no. So infamous ang tondo sa gulo. Ewan ko, parang hanggang ngayon pa rin no. Marami pa rin tayo nakikitang mga balita na nagiinuman lang sana tapos pinatay pa yung mga nagiinuman, nagbabarilan, patay, yung mga ganon no. Tapos may mga natamaan, mga nadamay, mga inosente nadamay no. So yun pa yung ano, yun yung pagkakilanlan talaga sa tondo. Kapag sinabing tondo, magkakaroon ka ng ano, gripo sa tagiliran, yung mga gano'n no? So pakikisama, hindi pwedeng tumanggi sa alak na alam mo yun na i-offer sa'yo. So walang tagay na hindi pwedeng tanggihan ang tagay sa tondo kasi magkakaroon ka ng ano, gripo sa tagiliran. So dito naman sa Davao City, itong Boulevard, although may mga ano din dito, may mga baryo patay kami dito, meron kaming bandang Malva, hindi sa may ano, sa may Gravahan, meron tayo sa may Pag-asa. So yung area na yan, maraming riot dyan na nagaganap dati no. Pero nitong huli nga, nitong mga nagdaang mga 10 taon na nakalipas, wala na, medyo neutralized na, hindi na talaga siya magulo. So ito namang ano, Boulevard, kilala rin to dito no. Infamous din tong ano, kahabaan ng Boulevard na maraming mga nagra-riot, maraming mga nag-aaway, maraming gulo, taguan ng mga kriminal, taguan ng mga yun, mga kriminal no, mga snatcher. Yun ang ano, yun ang tawag nito, yun yung infamous sa Boulevard of Broken Dreams dito sa Davao City. Pero that was more than 10 years ago na nakalipas no, almost 20 years na yata. Basta early 2000. So yun po yung ano, ganap po dito sa Boulevard. So kung taga Davao ka, alam natin yun eh. Di naman natin pwedeng ano, ipagkailayon. Yun talaga yung ganap dito sa Boulevard. Pero hindi lang Boulevard, meron ding Toril. Actually pinakamatatapang, pinaka nakatakot talaga na lugar dati, Toril, Lirot. Yun talaga yung pinakamaraming mga gangsters. Barrio Patay, di ba? Sa may Arcastillo, Gravahan, Pag-asa, sa may ano, Bangkirohan. Ano pa ba? Yan, suggest na kayo diyan, comment pa nga kayo ng ano, ng mga lugar dito sa Davao City dati na iniiwasan natin puntahan, na hindi tayo pwedeng dumayo, pumunta na walang kakilala to, walang mga kamag-anakan o mga kaibigan sa lugar kasi nga nakakatakot. Ulitin ko, Toril, yun ang pinaka ano talaga, pinaka mas ano, mas hindi ako kukumpiyansa talaga dati sa Toril kasi nga pwede kang mapagdiskitahan no. Daming mga ano diyan, mga bugoy sa Toril. Pero dati yun, wala na. Kahit yung ano ko, pinsan ko siya, shout out no, wala na rin siya dito sa Davao, nasa somewhere in ano siya, Luzon. Kasi wala eh, hirap ng makascore. Hirap ng makascore sa Davao, wala talagang ano na. Lalo na nung time na naging ano, presidente, naging pangulo si Tatay Digong. So mas lalong ano, pahirapan. As in almost zero na talaga yung cases. Kung may mga mahuhuli man ng mga drug case related or drug related cases, yun yung mga dayo. Yung mga dayo na ano ba, na galing sa ibang mga rehiyon na pupunta ng Davao City. So yun, sa Cote, nasasabat sila sa entrance pa lang no, sa may entry point pa lang, nasabat na sila, nahuli na, nasa Cote na. So yun po yung mga drug cases related dito sa Davao City na mga nahuhuli na binabalita. Okay, wala na yung basurahan no. Kita nyo yung kanina, basurahan yun na yun dito. So dito sa Davao City, ano kami talaga dito, meron kaming sinusunod na oras dito. May takdang oras talaga dito na magtapon ng basura, magtambak. So for example, gaya nito, time check tayo, alas 7, mag-alas 8. So 7:30 umalis na yung basurahan. So kailangan bago mag 7:30, kailangan yung basura niyo sa bahay niyo nailabas niyo na dito sa highway para makolekt ng garbage collector. Anyway, so balik tayo sa ano, sa Boulevard of Broken Dreams. Yun ang ano, kung tinutukoy ko yung ano, yung Tondo Manila, talagang hindi naman din lahat ng mga tao nakatira sa Tondo ay matatapang or mga basagulero, basag-ulo no. Talagang nagkakataon lang siguro na isolated lang din ang ibang cases no. Pero mostly talaga siguro sa buong Pilipinas Tondo pa rin siguro yung may pinakamaraming ano, mga kaso, I mean mga ano, mga yun na nga,
mga gulo, no, na naitatala. Teka, yan na nga, nagsasaksakan, nagiinuman, nagbabarilan, nagpapatayan. So parang noted or notified ang Tondo. Tag as a pinaka nakatakot at matatapang na mga tao. Pero ako may nakapunta nga, ulitin ko, ako yung nakapunta na ng Tondo na kapag may napuntahan ako doon, hindi naman na nakakatakot siguro mag-inuman. Huwag ka lang lumabas, no? Bawal ang maoy siguro sa Tondo kasi lagot ka talaga, may kalalagyan ka dahil maoy ka, tapos may maoy din sa lugar nila, di ba? So magpang-abot kayo. Eh nagkataon weak ka, eh strong sila, eh di patay ka. Meron silang armas, ikaw wala, eh di tabla ka. So dito sa Davao, ang Boulevard of Broken Range, so isa nga to sa may pinakamataas, no, pinakamahaba, the longest stretch of parang sabihin nilang squatter, pero hindi naman squatter ang boulevard talaga. Ito gaya nito, for example, paano naging squatter to, establishment to, mga commercial, pero parte na kasi to ng boulevard. So dito naman sa kabila, ibang barangay na yan. So sa likod nito siguro like mga 2 bloke, mga 3-4 na block. So hindi pa rin siya sakop or hindi na siya squatter area. O yan, mga liblib, mga looban. Kita nyo ba may mga tao, diba? Wala. So ito yung boulevard. So nakatakot ang boulevard dati. Aminin natin yung mga taga-Davao, no? So hindi ka pwede papunta dito na mag-isa, walang kasama, walang kakilala, kasi pwede ka mapagkamalang informant or mapagdiskitahan na asset, no? Kasi taguan nga to dati ng mga ng mga kriminal, marami. So yung mga maldito dito dati sa sa boulevard, so yung iba di ko alam kung asa na sila napunta ngayon. Baka sila ay namahinga na, no? Lumagay na sa tahimik, nasa in a better place na sila. So ito lang kita mo yung bata, naglalakad siya papasok sa looban. Napaka peaceful, napaka peaceful, napakapayapa. Wala kang makikita mga tao nagiinuman sa gilid ng kalsada. So siyempre pag Sunday, normal lang, no? Gaya no nakita nyo sa vlog ko na huli kong vlog na may nagsichismisan, ang mga nagmamarites na mga magkakapitbahay, which is normal lang yan, it's a Filipino thing. So siyempre labas tayo. Oh, ganda ng tubig nila. Oh, ibig sabihin kanal, talagang dumadaloy. Walang walang bara. Kasi meron talaga ditong proper waste disposal management. So ibig ko sabihin, yung iskinita na yon, di ba, mostly pag sinabing mga papuntang squatter, may mga iskinita, ingat ka, baka mahablot cellphone mo, baka masaksak ka o ano pa man, no? So dito sa Davao, walang ganun na senaryo, walang ganung eksena. Kung nakakatakot man dito dahil madilim, may aswang ganun. So ba't ko ginawa tong ganitong video, ganitong content? Kasi marami kasi nasasabing Davao City lang na binablog ko lagi yung commercial area, yung downtown area, o yung pinaka proper ba, no? Malapit sa City Hall, malapit sa park, sa Cathedral, which is yun yung pinaka sentro ng Davao City. So itong boulevard, parte pa rin to ng downtown area, Poblacion District. So kapag sinabing pinakamagandang tirahan talaga dito sa Davao City na malapit sa lahat, dito ng boulevard na yata. Kasi lahat ng ruta dumadaan dito, ibig ko sabihin malapit sa lahat, pwede mo na laharin, pwede ka na mag-walking dito talaga. Punta ka ng City Hall, punta ka ng park, punta ka ng Gaisano Mall, pwede mo itong laharin, walang biro. Punta ka ng People's Park, pwede mong lakarin, exercise lang. Pero siyempre mga tao yan, tamad naman kahit kabilang kanto rin yung pupuntahan, talagang sumasakay pa rin ang padjak. So ulitin ko, no, itong boulevard is infamous talaga siya pagdating sa gulo dati. Maraming maldito, mga bugoy ba, pero ngayon wala na. Like mga 10 years ago wala na, early 2000 wala na talaga tong dito, tahimik na tong lugar. So ngayon dahil nga sana ipakita ko sa yung vlog ko nung huli na sinuyod na nga natin yung halos na sa mga 90%, no, kasi hindi ko na isama yung yung sa may mini forest. Pero sa taas ng haba ng boulevard na vlog natin hanggang Bukana na barangay 76A, St. John area. So ngayon dito ulit tayo, sasakay tayo ng padjak. Sakay tayo ng padjak. Tapos gabi, no, kasi ibang itsura ng araw, baka sabihin nila na mga hindi pa nakapuntang Davao na puro nood lang sa video tapos ginajudge lang nila.
sinasabihan nga nakatakot sa Davao kasi hindi pa sila napunta, no? Or hindi pa, wala silang kamag-anakan na nakapunta dito nakatira na makapag-testify kung gaano ka safe ang Davao City. Safe ang Davao City, hindi ko sinabi na safe ang Davao City is pupunta kayo dito at manirahan, ha. Oo, ang akin lang dito, wag niyo iba siya mga Duterte na yun na nga, mga tarantado ang mga Duterte, mga kurakot. Kasi yun na nga, kung kurakot at mga tarantado at mga Duterte family, hindi nga kami magkakaroon ng ganitong napakagandang syudad. Lalo na kung pag-uusapan ang kalinisan at pagiging safety and security. Sakay ka ng padjak dito. Ay di, lakad lang. Tapos sa unaan natin sasakay. So sa mga taga Boulevard dyan, na ngayon ito, nanonood ka ngayon, no? Tapos ikay taga Boulevard, aminin natin, i-compare mo yung Boulevard natin dati 2000, mga year 2000 hanggang 2005 sa Boulevard natin ngayon right after na manalo si Tatay Digong as presidente, di ba? Di ba mas maganda, mas naging tahimik, naging mas mapayapa yung Boulevard natin. Oh, ganda kaya, oh. Diba? Ang ganda ng Boulevard natin ngayon compare nung nung mga taong early 2000 or year 2000, 2010 in between. Kumpara sa year 2000 2016. Sa natin, sagad actually 2010, 2011, 2012. So yun yung mga time, may mga cases pa rin naman nga, may mga drug related cases, may mga nasasabat na uhuli. Pero yan nga yung mga talagang talagang patkapit sa patalim na talagang sinubukan pa rin talaga nila yung tatag ng mga Duterte, 'di ba? Yung alam niyo yun kasi mga Pilipino talaga tayo, no. Yung talaga yung kaugalian natin na kahit alam natin bawal, kahit alam natin mahigpit na pinatutupad ang ganong ordinansa sa isang syudad, sa isang lugar, pilit pa rin nating pupuslit, pilit pa rin nating gagawin ang lahat para makagawa ng kalukuhan. Alam niyo yun, kaysa magtrabaho, maghanap buhay ng maayos, so gagawa ng mga kalukuhan. Diba? Payapa. So ngayon, shout out sa mga taga Boulevard. Aminin natin or tatanungin ko kayo na alin ba talaga mas nagustuhan ho ninyo? Yung mga nakita ng yung dating naka-experience, mga naka-experience na tumira sa Boulevard way back 2000 hanggang 2010 in between, no? Nasa bracket na yan. So i-compare nyo sa 2011 hanggang ito 2025. Kasi dati, naalala ko dati, ako'y amin ko, ako'y nakapag rent dyan sa may unahan, papuntang Bukana, in siya, boundary. Ang daming mga like mga 2005, 2006, ang daming mga talagang natutumba sa harapan natin. Oo. Kasi, yun nga, naghahabulan, di ba? Yung iba, nang hablot, nang snatch dun sa may downtown area, sa population list, sa downtown area, no? Tapos dito tumakbo, inaabutan, nanlaban, patay, ganun. So ngayon wala nang ganun dito. Kita nyo naman. So hindi ka na matatakot dito na pag namamasyal ka, mapagkamalang kang shumir. Tunay. Kayo naman siguro nanonood, no? May iba dito na nanonood sa akin ng medyo matagal na. Siguro like siguro taon na rin, no, nakalipas na kayo nanonood sa aking mga video. So siguro naman pansin niyo, di ba? Parang wala namang mga tao dito na nakukuha na hagip ng ating camera na napagkamalan tayong shumir. Tsaka hindi lang hindi lang yung peace and security, peaceful, mapayapa. Ligtas na lugar na Boulevard ang ating na i-enjoy ngayon, maging ang kalinisan. May pista yata. May pista ba dito? Anong patron ba to dito? Wait lang, January. Di ba pag January, yung mga Santo Niño. O nga pala, shoutout sa mga taga Cebu, mga taga Iloilo. So, happy Sinulog Festival. Ayan, Black Nasa rin din pala, no? So, happy fiesta. Santo Niño de Cebu, Sinulog Festival.
And Dinagyang Festival naman ng Iloilo, ganon din no, Santo Niño, kapistahan ni Senior Santo Niño. Dito na tayo, palabas na tayo ng Boulevard ulit ng ano, Avenue or Quezon Boulevard. Di ba mga taga Boulevard na nanonood ito ngayon, aminin natin. Mas na-enjoy natin, mas komportable, mas masarap matulog, mas masarap sa feelings, no? Mas komportable tayo na ganito yung ano natin, lugar kumpara nung early 2000 hanggang 2010. Di ba? Lugar na mas tahimik na siya ngayon. Mas peaceful, payapa. Kita mo yung mga bata, naglalaro, nagti-TikTok na lang. Dati papasok ka dito, nakatakot kasi pwede kang ano, lalapitan ka at tatanungin ka no, kung magkano. Ay, ito na yung ganap dito sa Boulevard, di ba? Hayahay lang. Di ba? Peaceful, tahimik. Gaya nun, may mga o nga pala, hindi pala yata pwede sa Davao ang magiinuman ka sa kalye or sa ano, kahit pa nasabi natin ano, residential area. Ayan o, garbage collector. Ito na yung lugar. O, ano sa tingin nyo? Nakakatakot ba? O, may mga iba pa rin titingin sa akin siguro dahil sa di ko alam, no? Siguro, siyempre mga tambay sa lugar, kabisado na yung mga taong bago, di ba? Pormahan ng mga dayo, pormahan ng mga hindi taga lugar. O, siguro tapos pansin nila na malayo pa lang, siguro silip na nila na mayroon akong hawak na cellphone, no? So nagba-vlog. So titingin sila. Pero yung talagang scares, yung fear na baka aalokan ka na, sir, magkano? Kakain ka. Ganun yung dati. Totoo yun ha. Oh, nakakatawa man siya pero yun po yung totoo. Oh, ako'y panakan na. Wait lang ha, panakan. Ay, ang imong kuwan sakyan, panabo. Panabo, dito. Adre, pinatadre ah. Panabo imong sakyan. Napoy sa. Panakan, asa ka ba nas panakan? Malagamot, o tama. Nakanang mga sasa, muagi nagkuan. Pinaka tuboy anak, malagamot na ilang likuan. Pero mas gwapo, kuan na lang ka. Panabo para sure. Kaya napoy ban sasa nga tama nag Castillo, dili mo diretsyo sasa. Panabo ka. Asa ikan? Adiara. Tuha panabo para sigurado. So yun, dito sa Boulevard, yun na nga kanina, kita nyo naman, so balin, may tumitingin nga sa akin kasi nga siguro alam nila, no, silip nila na ito'y dayo sa lugar, hindi taga rito. Tapos may dalang cellphone, nagbablog. So yun, titingin lang din naman sila. Pero dati talaga, tatanungin ka kung magkano kakainin mo. Kakain ka ba, sir? Kakain ka? Doon tayo kinaano, ganito, ganyan. So nakatakot, di ba? Awkward. Pero mas nakatakot doon. Okay lang yun, okay lang yung aalokin ka, yung mapagkamalan kang shomer. Oo, totoo yun. Okay lang yung mapagkamalan kang shomer. Kasi pwede masabi nga, hindi ako kakain. So minsan parang ano sila, medyo mapapahiya kasi nga siguro mukha akong adik, mukhang adik tong taong to, so baka ano to, baka kakain to, i-score. Ngayon hindi pala. Okay, so yun, no. So basta kung ano ha, Panabo, sakyan nyo papuntang ano, dadaan nyo ng lahat. Arcastillo, Sasa, dadaan ng Lanang, Arcastillo, Sasa, dadaan siya hanggang sa Bunawan.
Lasang, tas Panabo. Anyway, so balikan natin. So sa mga taga Boulevard, di ba? Tatanungin ko kayo, pulso ng bayan ho tayo, no? Pulso ng mga taga Boulevard. Ano bang mas gusto niyo dating view ng Boulevard? Year 2000 hanggang 2010 o nitong 2011 hanggang sa year 2025. So kung kayo papipiliin, alin ang mas gusto nyo? Kasi para sa akin, mas gusto ko to ngayon. Tahimik, mas malinis ang kalsada, di ba? Walang mga nanghihingi, no, nandidilhensya. Oh. Walang sasalubong sa iyo na mga luwa ang mata. Dilat ang mata, yung mga bangag ba. Walang lalapit sa iyo, hihilahin ka. Kasi competition yun, no? Maraming hindi lang kasi isang lugar lang yung nagbebenta, no? So syempre may commission yung mga canvasser. So tatawagin ka, ganda ng taxi, oh. Taxi, yung niya. Anyway, so yun, tatanungin ko kayo, alin ba gusto nyo? Yung dating Boulevard o yung ngayon? So let me know in the comment box. Kasi kung ako tatanungin nyo, mas gusto ko syempre ngayon. Kasi mas malinis, mas safety, wala kang katatakutan. Hindi ka na mas maiilang, no? Hindi ka na mag-worry every time na ikaw ay dadaan sa mga looban sa Davao City. Malinis. So sa mga nasasabi dyan na lagi natin kinokontent is yung linis lang ng Davao City, doon sa may CM Recto, San Pedro, dahil malinis talagang sadya kasi nga nasa downtown area. Bakit hindi ko na subukang pumunta sa mga loob-looban? Di yun, nagawa ko na, no? So sana happy na kayo. So thank you and bye bye. See you sa susunod na mga vlog. Pero hindi para, tuloy na natin to hanggang sa Rojas. Ang lang sa Davao ngayon, ang medyo nakatakot lang yung pagtawid. So, uulitin ko, napakadaming mga vehicular accidents na naitala sa Davao City. Within the vicinity of Davao City, mapa-barangay man, mapa-downtown area, rural areas, or rural or urban area. Maraming mga naitalang mga vehicular accidents. Fatal talaga, patay. Kaya extra careful, no? Ingat ho lahat sa pagtawid. Huwag pa kumpiyansa. Kasi halos lahat na yata nagmamadali, no? Hindi na uso yung pasensya. So, yun lang. At nasasabi ko na Boulevard ang isa sa pinaka the best na tirhan dito. Kung hanap mo ay trabaho, malapit sa lahat. So, Boulevard na. Wala ka nang ibang hahanapin, pupuntahan pa. Tsaka di hamak na mas mura yung upa. Mahal pa rin pala. Depende pala sa mahal pa rin pala ang upa sa Boulevard. Depende sa kwarto syempre, no. So kung gusto mo yung yung concrete, fully furnished, di ba? Studio type bahay, mas mahal yun, air conditioned. Pero pinaka ideal na lugar na talaga natitirhan dito sa Davao o upahan is ito, Boulevard area. Kasi nga malapit sa lahat. Kita nyo, di ba? Nilalakad ko na lang. Nasa Rojas na tayo. So dami ditong pwede mong kainan, no? Kunyari naho-homesick ka. Naho-homesick, 'di ba? Nagho-homesick tayo, parang sarap kumain. Kung yung mga taga-probinsya kasi marami dito sa Davao. So paano ba sino ba yung mga nasa Davao na naho-homesick? Yan nga yung mga taga-probinsya, taga Surigao, taga Agusan, taga Cotabato, taga Bukidnon, taga Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte. Hindi sila masyadong maho-homesick kasi napakalapit lang ng lugar nila sa Davao City. Kunyari, sabihin natin Santo Tomas, no? So meron naman, ilang oras lang may biyahe na, parang 3 hours lang yata. Davao to Santo Tomas and vice versa. Tsaka may bus. Mga taga-Tagum, lalo na, no? Daming mga sasakyan dumadaan ng Tagum City. So yun ang tinutukoy ko na napaka-ideal, pinaka-dabisterhan ang Boulevard area. Kasi nga malapit sa lahat. So yun nga, pag na-homesick ka, gusto mong na-homesick ka sa lutong bahay na mga pagkain, meron dito, maraming mga restaurants dyan sa gilid. May mga nagluluto ng mga imbaw, fresh tuna bili, sabawan ng mga ano ba tawag doon,
mga pumpano, no? Sinabawang pumpano. So makikita mo to dito, dami along the highway lang, along the Rojas Avenue. Okay, so maraming thank you. Happy holiday. Ay, tapos na pala. Happy New Year. Happy trekkings kahapon, no? January 6. So wala na. So I think it's normal day na talaga sa ating lahat ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at maging sa ibang lugar sa mundo. So maraming salamat sa pagsama at pagsubaybay. So sana ay meron kayong na-entertain kayo, no, sa ating mga ginagawang paglalakad ngayon at sa ating mga pinag-usapan topic. So anything under the moon, under the moon, no? So sana nakaka-relate yung lahat. I mean yung iba, maraming nakaka-relate sana, no? At saka yun lang. Ano sa tingin nyo kaya magandang pipiliin natin, or kung kayo papipiliin na boulevard, dating hitsura ng boulevard 2001 hanggang 2010, or boulevard noong 2011 hanggang 2025, which is for me the answer is syempre I prefer 2011 hanggang 2025. Alright, thank you for watching. Bye bye, ending at sa